Sa Sitio Malinaw, isang liblib na komunidad sa paanan ng bundok na napaliligiran ang nagtataas ng mga puno at masukal na hagubatan. Sa isang maliit na kubo roon, masayang naghihintay ang mag-asawang sina Lito at Maria. 7 buwan ang buntis si Maria sa kanilang panganay at bawat sipa ng sanggol sa kaninsyan ay nagdadala ng labis na pag-asa sa kanila. Dahil sa layo ng kanilang lugar sa habihas na antaing desera lang ang nagbibigay ng liwanag sa kanilang tahanan tuwing gabi. Ang kakaibang tunog nang sumapit ang hating gabi, biglang umihip ang isang napakalamig na hangin na naging sanhi ng pagpatay sa apoy ng kanilang desera. Nagising si Lito. Kakaiba ang katahimikan sa labas, walang huni ng mga kuliglig at maging ang mga aso sa ibaba ng burol ay hindi man lang kumakahol. Biglang may narinig silang kakaibang tunog sa ibabaw ng kanilang bubuhang nipa. Tik 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 tik, mabilis at mahina ang tunog. Alam ni Lito ang ibig sabihin yon ayon sa mga kwento ng mga matatanda sa Sitio Malinaw. Kapag mahina ang huni ng tik-tik, ibig sabihin ay nasa malapit lang ang aswang. Lito, ang tiyan ko parang sumasakit. Bulong ni Maria na nanininig sa takot habang mahigpit na humawak sa braso ng asawa. Ang pagsalakay, bago pa man mahakilos si Lito upang hanapin ang kanyang itak at mga nakatagong bawang, isang malakas na halampag ang nagmula sa bubungan. Agad na sinundan ito ng isang mahaba at manipis na bagay na pumasok sa pagitan ng mga siwang ng nipa at gawayang kisame. Isang mahaba, maitim na tila may sariling isip na tila ang bumaba mula sa itaas diretso sa tapat ng natutulog na si Maria. Sinubukan ni Lito na saksakin ang dila gamit ang kanya nita, ngunit sa isang iglap ay hinampas siya ng isang malakas na puwersa dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa dingding at mawalan siya ng malay. Lito! Tulong! Ang huling sigaw ni Maria bago siya naparalisa sa takot. Hindi siya makagalaw habang ang dila ay dahan-dahan dumikit sa kanyang malaking tiyan. Sa pamamagitan ng tila mahiwagang kapangyarihan ng nilalan, naramdaman ni Maria ang unti-unting pagkawala ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Walang sugat sa labas ng kanyang tiyan, ngunit ang sanggol sa loob ay tila hinigo at kinaing buo ng aswang mula sa itaas. Ang bukang liwayway, nagising si Lito nung tumama ang unang sinag ng araw sa kanyang mukha. Agad niyang naalala ang nangyari at mabilis na gumapon patungo sa asawa. Maria! Maria! Gising! Umiyak na tawag ni Lito. Idinilat ni Maria ang kanyang mga mata, luhaan at blanco ang titig. Nang tingnan nila ang kanyang tiyan, laking lunos ng mag-asawa dahil ang dating malaki at bilog na tiyan ni Maria ay biglang naging patag at luy-loy, isang malinaw at nakapandalumong tanda na nakuhanan ng aswang ang kanilang anak. Mula sa umagang iyon, binalot ng luksa at galit ang maliit na kubo sa Sitio Malinaw. At tuwing sasapit ang gabi, hindi na lang itak ang hawak ni Lito, nag-aabang na siya sa muling pagbabalik ng nilalang.